Kabanata 6,951. Bro, kuya, sa wakas nakuha ko na. Ikaw si Harvey York, ang taong nagnakaw ng pwesto ni Dan para maging kinatawan. Para maging alipin ng isang tulad mo. Oh, ito ay isang maluwalhating araw para sa akin at sa aking pamilya. Excited na sabi ni Alexei. Big bro, dahil ito ang unang pagkakataon mo dito, hindi ka pamilyar sa Grand City, tama? Tingnan natin. Hayaan akong personal na dalhin ka sa Golden Road. Mayroon akong kotse, kaya tiyak na mas mabilis ito kaysa sa iyong paglalakbay sa paglalakad, tama ba? Mabilis na nakapasok si Alexei sa kanyang Range Rover. Matapos paandarin ang sasakyan, gumawa siya ng isang gwapong drift at huminto sa tapat ni Harvey. Medyo nag-alinlangan pa si Harvey pero sumakay pa rin sa kotse. Dahil hindi niya talaga kilala ang Grand City. Sa oras na dumating siya, maaaring huli na ang lahat. Pagsakay niya sa kotse, tinignan ni Harvey ang mga text sa phone niya. Dapat ay mayroong nandito mula sa mga tao ni Jeffrey na nasa lugar. Ang bulwagan ng pagsasanay sa Longmen ay palaging medyo maingat. Habang naglalagay sila ng mga poster tungkol sa pagkuha ng mga mag-aaral, hindi sila kailanman nagpatakbo ng hayag sa lahat ng mga taon na ito. Ang mga nag-alaga sa bulwagan ng pagsasanay sa Longmen ng Grand City ay ang mga pinakamalapit sa pinuno ng Longmen. Natural, medyo magaling din sila. Ngunit ngayong umaga, hinamon ng isang grupo ng mga tao ang training hall sa ngalan ng edukasyon. Sa oras na tinawagan ni Jeffrey si Harvey, karamihan sa mga elite sa training hall ng Longmen ay natalo na. Bagamat hindi sila binawian ng buhay, marami ang nabali ang mga braso at binti. Ang ilan ay nawalan agad ng kapangyarihan. Ang dignidad ng Longmen ay ganap na nadungisan nito. Ang ilan na naaaliw sa gayong mga bagay ay nagtipon sa pasukan ng bulwagan ng pagsasanay. Kung magpapatuloy ito, ganap na babagsak ang reputasyon ng Longmen. Ang ilan na hindi alam kung ano ang nangyari ay nagsabi pa sa Longmen Training Hall na isara na lang. Kung ang lahat ng mga trainer sa isang training hall sa Grand City ay napakahina, hindi ba ito ay isang panlilinlang lamang? Karamihan sa mga tao sa Grand City ay mga martial artist, lahat ay nagnanais na sanayin ng isang tunay na guro at matuto ng tunay na martial arts. Nang sinusuri ni Harvey ang impormasyon, inapakan na ni Alexei ang gas at pinaandar ang Range Rover na parang jet airplane. Walang makapagsasabi kung gusto niyang magpakitang gilas, o dahil alam niya kung gaano kaseryoso ang mga bagay. Wala pang 10 minuto, 12-dosenang milya na ang nalakbay niya. Sa wakas, inihinto niya ang kanyang sasakyan sa kanto ng Golden Road na may magandang drift. Mayroong isang malaking patio dito, at isang signboard na may pangalang Longmen ay inilagay sa ibabaw ng pasukan. Sa ngayon, may sumisigaw mula sa loob. Gusto mong magpatakbo ng isang bulwagan ng pagsasanay na may ganitong antas ng kasanayan. Dapat mong alisin ang signboard. Nakakahiya, lumabas ka ngayon sa Grand City. Hindi namin kailangan ng sinumang nagsisikap na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili ng hindi tapat. Sige, lahat, tumigil ka na sa panunood. Itong sorry na excuse ng isang training hall ay walang dapat pag-usapan. Nang itulak ni Harvey ang pinto, marami na siyang naririnig na mga salita. At ang mga taong ito, sinasadya man nila ito o inuudyukan sila, wala silang ipinakitang mabuting kalooban sa Longmen. Marahil sa susunod na sandali, agad silang tatakbo at tanggalin ang signboard. Tumingin si Harvey sa mga tao, at pagkatapos ay nakita ang isang taga-isla na nakasuot ng martial arts robe sa loob na nakatayo habang ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod na may mapagmataas na tingin. Ang lahat ng mga trainer na nauna sa kanya ay nakahandusay sa lupa. Naningkit ang mga mata ni Alexei nang makita niya ang lalaking nakasuot ng martial arts robe ng Island Nation. Big bro, ikaw ba talaga ang young master ng Longmen? Kung oo, ito ay magiging mahirap. Ang lalaking humahamon sa bulwagan ng pagsasanay ay isa sa mga kinatawan na ipinadala dito ng Island Nations, ang Skyplane. Siya ay dapat na isang elite na sinanay sa Origin Feast. Napukaw ang kuryusidad ni Harvey. Origin Feast,
Tumango si Alexei. Hindi mo naman siguro alam ito. Bagamat ang tinatawag na Six Schools ay maganda ang tunog sa Island Nation, pagdating sa origin martial arts mula sa Sky Plane, wala sila. Kahit na hindi natin pag-usapan ang iba pa at ang origin fist lang, lahat ng Nos-an ay dito ay maalamat. Sinasabing kaya nilang hatiin ang mga bundok sa kanilang mga kamao lamang, at mas malakas pa ito kaysa sa Eagle Claw technique ng ating bansa. Bakas sa takot ang ekspresyon ni Alexei habang itinuturo niya ang mga sugat sa lahat ng trainer na iyon. Kung titingnang mabuti, lahat ng mga senyales ay nakikita sa mga nasugatan dito. Ang pinsalang idinulot ay napakatindi na hindi na ito gagaling. Sapat na iyon para malamigan ang mga mata ni Harvey. Ang paghamon sa iba ay wala. Ito ay medyo normal sa mundo ng martial arts. Ngunit sa sobrang brutal niya at agad na pinutol ang kapangyarihan ng isang martial arts. Lumalampas na iyon sa linya. Nang sumagi sa isip niya ang pag-iisip, hindi na nag-aksaya ng oras si Harvey at agad na naglakad. Magbigay ka ng paraan. Ako ang young master ng Lungmen. Ngayon na may naririto upang hamanin ang aking bulwagan ng pagsasanay, hindi ako maaaring magpanggap na walang nakikita, di ba? Sabi ni Harvey. Maraming tao ang nakatingin sa kanya. Sa kanilang mga mata ay makikita ang kasuklam-suklam, kawalang kabaitan, at paghamak. Wala man lang init. Ang young master ng Lungmen. Ikaw ang tinatawag na young master. At nang ahas ka pa ring narito. Ang Lungmen ay ganap na nadungisan ang reputasyon ng ating bansa sa Grand City. Kung hindi mo kayang harapin ang mga Islander, paano mo matatawag ang iyong sarili na isa sa apat na haligi? Ito ay dapat na isang biro. Kung ako sa iyo, hihingi ako ng tawad sa lahat ng naririto at ngayon. Ginawa mo kaming mawala ng dignidad ngayon. Umalis ka na dito. Tumigil ka na sa pakikipaglaban. Mukha kang magandang bata. Sa tingin mo kaya mo pa rin itong manalo. Hindi mabilang na mga tao ang nanunuya kay Harvey. Malinaw na ayaw nilang makitang patuloy na ipinaroda ng mga Islanders ang kanilang tagumpay. Ang mga piling tao mula sa Island Nations, Origin Feast ay lumingon din sa oras na ito. Isa siyang lalaking may biguti, na tumingin siya kay Harvey at mapang-asar na ikanaway ang daliri. Hindi nyo ito magagawa. Hindi nyo ito magagawa sa lahat. Lahat kayong taga-bansang H ay napakahina. Nakaramdam ng sama ng loob ang lahat nang marinig nila ito, at lahat sila ay agad na gustong makibahagi at lalaban. Ang problema ay, masyadong malakas ang Islander. Hindi lamang siya mula sa Sky Plane, ngunit natalo rin niya ang lahat mula sa Lungmen Training Hall ng madali. Ang mga manunood ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman tungkol sa pagnanais ng hustisya sa harap ng isang lalaking tulad nito. Sa halip, pinandilatan nilang lahat si Harvey at ang iba pa. Kasalanan nila ang lahat. Kung hindi dahil sa kanila, hindi sila mapapahiya. May sasabihin pa sana si Harvey nang makarinig silang lahat ng katok. Ang ilan pang mga taga-isla ay lumabas sa panloob na patio ng bulwagan ng pagsasanay. Hawak ng bawat isa ang mga trainer ng Lungmen, na ang mga braso at binti ay bali lahat. Tumutulo ang dugo mula sa kanilang bibig, at mukhang malubhang nasugatan sila. Malinaw na nasira ang reputasyon ng bulwagan ng pagsasanay sa Lungmen ng Grand City. Nang makita ni Harvey ang nangyari ay mas nanlamig ang kanyang mga mata. Kahit si Alexei, na isang taong walang gaanong alam tungkol kay Harvey, ay nakadarama ng nakamamatay na aura na nagmumula sa kanya. Kinilig siya. Pagkatapos, nag-ipon siya ng lakas ng loob para sumigaw, "Hoy! Kayong mga taga-isla, ang lakas ng loob niyong itapon ang Lungmen sa kaguluhan. May death wish ba kayo?" Nang ang mga elite mula sa Island Nation ay lumabas mula sa panloob na patio at narinig yun, inihagis nila sa lupa ang mga sugatang tagapagsanay. Tapos, lahat sila ay tumagilid ang ulo habang nakatingin kay Harvey nang nakangisi. Ang pinuno sa mga elite ng Islanders ay humakbang pasulong at sinabi sa walang pakialam na tono, "Ikaw ang young master ng Lungmen pati na rin ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance. Nandito ka na pagkatapos mong paghintayin kami ng matagal. Don't tell me na natatakot ka." Mahusay niyang sinasalita ang wika ng bansa H,
ngunit kung makikinig ang isa, malinaw na kulang pa rin ang kanyang mga kataga. May babaeng naglalakad sa tabi niya, at pinaglalaroan ang manggas ng martial art robe niya. Pagkatapos, binigyan niya ng makahulugang ngiti si Harvey. Halatang hindi niya masyadong iniisip si Harvey. Lumapit si Alexei kay Harvey at bumulong sa kanyang tenga, "Big bro, they're totally looking down on you. Huwag kang mag-alala, kukuha ako ng mga taong susuporta sa iyo." Pagkatapos, mabilis siyang tumawag sa isang numero matapos itong mapag-isipan. Mabilis na lumitaw ang mga bodyguard na may mga sandata. Kung ito ay mga tao mula sa Belladonna cult, hindi sila makikinig kay Alexei. Sa halip, ang mga tauhan ng Fosters ay magpapakita man lang ng paggalang sa kanya. Habang ang bawat isa sa mga bodyguard na ito ay pawang mga dalubhasang mandirigma, nang makita nila ang mga Islander, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang kilos. Naglakas loob lang silang lumapit sa kanila nang tumanggap sila ng mga baril sa kanilang mga kamay. Malinaw na alam nilang mahihirapan silang harapin ang mga Islanders. "Huwag kang matakot, kuya. May sasabihin ako sa iyo. Kahit gaano sila kalakas, takot din sila sa baril." Hindi sigurado si Alexei kung siya ay nagpapasaya para sa kanyang sarili o para kay Harvey. Hinaway niya ang kamay sa mga Islanders. Atake. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard at sumugod. Ang Islander elite na naghihintay sa labas ay malupit na tumawa at humakbang pasulong. Gumalaw siya na parang kidlat, at ang bilis niya ay lampas sa kanilang imahinasyon. Ang mga bodyguard ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na makapontirya. Bam! Arg! Kinilig ang nangungunang bodyguard bago siya itinapon sa ere. Sa sandaling bumagsak siya sa lupa, nagsimula siyang umubo ng dugo at hindi makagalaw, ang kanyang katawan ay lumambot. Ang lahat ng natitirang mga gwardya ay natagpuan din ang kanilang mga sarili sa hangin. Bumagsak sila sa lupa, na nakahandusay sa sahig, hindi na makatayo. Nadama ng mga elite ng Island Nation na hindi sila magagapi. Halata na sila ay nasa isang role. Marami sa mga manunood na nakakita nito ay nagsimulang magdahilan, at nag-aalala na sila ay masangkot dito. Mas maraming tao ang tumingin kay Harvey, at gustong makita kung paano siya makakaligtas dito. Malinaw na narinig nilang lahat ang tungkol sa kinatawan, at gusto nilang lahat na makita kung ano ang gagawin niya. Tungkol kay Alexei, ang kanyang mukha ay namutla, at nagsimula siyang manginig. Halata na masyado siyang kinilabutan dito. Tinapik ni Harvey ang takot na si Alexei at naglakad, na ang mga kamay ay nasa likod niya. "Mukhang lahat kayo ay pupunta para sa akin. Since you're all coming for me, then there's no need to hide your intentions. Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin kung ano ang inyong layunin?" Malamig na sabi ni Harvey. Parang pakana ang pag-atake sa kanya. Gayunpaman, ginagawa itong masyadong halata ng mga taga-isla. Tanging mga tanga lang ang hindi makatingin dito. "Ako si Michael Ino, at ito ang aking nakatatandang kapatid na si Kuro Ino. Kami ay mga practitioner ng Origin Feasts mula sa Skyplane," sabi ng babaeng taga-isla na may mapang-utos na tono habang nilalaro niya ang kanyang martial arts robe, at kitang-kita ang laki ng kanyang dibdib. "Noong nasa Skyplane kami, narinig namin na ang kinatawan ng Country H Martial Arts ay ganap na na-demolish ang lahat ng 6 schools of the Island Nation. Habang sila ay simpleng mga tagapaglingkod ng Skyplane, kailangan mo pa ring isaalang-alang kung sino ang kanilang mga Panginoon. Kung maglakas loob kang sakta ng aming mga lingkod, natural lang na magbayad ka, tama?" Nakangiti ring sinabi ni Kuro Ino, "Lumuhad ka at magmakaawa sa amin na iligtas ka. Pagkatapos, hindi kami gagawa ng hakbang. Ngunit ang kondisyon ay dapat kang gumapang sa embahada ng Skyplane. Sa ganoong paraan, ililigtas ka namin mula sa aming walang katapusang awa. Ngunit kung ayaw mo, wala kaming pakialam na patayin ka. Pagkatapos, dadalhin namin ang bangkay mo sa labas at bahira ng dugo ang buong lungmen." Puno ng kayabangan ang lahat ng mukha nila. Bagamat sikat si Harvey sa labas ng mundo, sa isang taong naniniwala na sila ay palaging mas mahusay, naisip lang nila na si Harvey ay isang insekto, isang surot na gumagapang sa tabi ng kalsada,
isang bagay na madali nilang durugan sa ilalim ng kanilang mga bota, at ito ay masyadong nakakainis. Naningkit ang mga mata ni Alexei nang marinig ang mga pangalan nila. Likas niyang nilapitan si Harvey at sinabing, "Big bro, ang Ino ay isang mahalagang sangay sa loob ng paaralan ng Origin Fest. Sila ay palaging napaka-brutal at mabisyo. Mag-ingat ka." "It's fine," nakangiting sabi ni Harvey. Itinagilad niya ang kanyang ulo. "Ngunit babayaran ko. Anong presyo ang dapat kong bayaran para sa isang bagay na ito na minor de edad? Samantala, inaatake mo ang bulwagan ng pagsasanay ng lungmen, at nasugatan ang aking mga tauhan. Natatakot ako na kailangan mong mag-alok ng paliwanag na ikatutuwa ko." Tiningnan ni Harvey si Alexei. Nalaman agad ni Alexei ang gusto ni Harvey at nagjogging, at isinara ang entrance ng training hall, na malakas pa rin ang tibok ng puso niya. Bagamat wala siyang masyadong ginawa, nakakahiya ito. Mula sa kanilang pananaw, tinatakan nila ang labasan at naghanda na palayain ang mga aso. Ito ay isang kahihiyan para sa mga taga-isla. Sa pagkakataong iyon, lahat ng mga taga-isla ay nagalit. Paliwanag, puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Michael habang pinapatunog ang kanyang leeg. "Harvey, sa tingin mo, may karapatan ka pa bang panatilihin ang iyong kayabangan kapag nasa harap ka na ng skyplane sa kabila ng paggawa nito sa labas? Sino ka sa tingin mo? Binabalaan kita ngayon. Nang makitang malapit na ang skyplane sa Grand City, mas mabuting lumuhod ka bago ako tuluyang magalit. Kung ikaw ay masyadong mabagal, kahit ang mga Diyos ay hindi makapagliligtas sa iyo. Lahat ng tao sa lungmen ay maaaring mamatay kasama mo." Matapos sabihin iyon ni Michael, lahat ng Origin Fest Elite ay napalibutan ng isang mamamatay tao na aura. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6955. Magkapareho ang skyplane at Grand City. Napakataas din ng kanilang katayuan sa Island Nation. Tinatrato pa nga ng ilan sa mga islander ang skyplane bilang kung saan naninirahan ang mga Diyos at sinasamba sila. Dahil ang namumunong royal family at ang 6 schools ay hindi maaaring limitahan ng skyplane, ang ginawa nitong lahat ng nagmula sa skyplane ay hindi kapani-pani walang mayabang. Naniniwala sila na sila ang pinakamahusay sa lahat. Naniniwala sila na hanggat inanunsyo nila na sila ay mula sa skyplane, walang makakagawa laban sa kanila. Dahil sa saloobin ni Michael, napabuntong hininga ang lahat sa paghihintay. Ang ilan sa mga may habag sa loob nila ay umiling. Bagamat wala sa kanila kung nasaktan nila ang mga ordinaryong taga-isla, mga miyembro ng 6 schools at maging ang mga mula sa namumunong royal family, ang pagtawid sa skyplane ay isang death wish. Walang sinuman maliban sa direktang inapo ng Grand City ang makakaakit ng galit ng skyplane. Nang akala nilang lahat ay susuko na si Harvey, napangiti na lang si Harvey at sinabing, "As expected of those who come from the same island." Skyplane man ito o mountain plane o ano paman, walang pinagkaiba sa inyong lahat. Lahat kayo ay mga tanga, na mas masahol pa sa basura. Galit na galit si Michael, at agad siyang humakbang at itinuro ang daliri kay Harvey. "Ang tanga mo, iniinis mo ako, bibigyan kita ng 10 segundo. Yumuko ang iyong tuhod, at baka pag-isipan kung patawarin ka. Kung hindi, sa sandaling umatake ako ay sa sandaling mamatay ka." Puno ng pagmamataas ang mukha ni Michael. Bahagyang ngumiti si Harvey at sinabing, "Someone like you. Anong karapatan mo para paluhudin ako? Wala kang karapatan na tingnan kita." Nang marinig iyon, nanginginig sa galit si Michael. Hindi niya inaasahan na may isang taong matigas ang ulo. "Napakatigas ng ulo mo, perseguido, at hindi matukoy ang mabuti sa masama." Madilim ang ekspresyon ni Michael. "Dahil hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo, ipapadala kita sa iyong kapahamakan. Mamatay ka, tanga." Pagkasabi ni Michael ay agad siyang sumulpot sa harapan ni Harvey. Hinampas niya ang kanyang kanang palad, at ang nakakatakot na puwersa na kasama nito ay parang gumuho ang mundo. Biglang tumawag si Alexei, "Mag-ingat ka.
Hindi man lang nag-abalang tingnan siya ni Harvey, at pasimpleng inabot ang kamay niya. Sampal. Isang malakas na sampal ang damapo sa mukha ni Mikan. Namula agad ang kalahati ng mukha niya nang tumilapon siya at bumangga sa mesa sa di kalayuan. Sa isang iglap, ang mesa ay bumagsak sa mga pira-piraso, at ang mga tasa at kaldero sa ibabaw nito ay nabasag habang ang mga ito ay nahulog sa lupa. Tumutulo ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Mikan habang nagpupumiglas siya sa lupa, at nalungkot siya. Namayani ang katahimikan sa buong training hall. Ang lahat ng mga trainer mula sa Lungmen Training Hall na nasa sahig ay napapanood lamang si Harvey nang may pagkabigla. Bilang mga miyembro ng Lungmen, narinig na nilang lahat ang tungkol sa kanilang young master. Gayunpaman, alam na alam nila kung gaano kalakas si Mikan at ang iba pa. Ngunit hindi lamang si Mikan ay walang nagawa kay Harvey, ngunit siya ay itinapon sa ere ng isang sampal. Paano naging posible iyon? Ang masasabi lang nila ay napakalakas ni Harvey. Bakas lamang sa mukha ni Mikan ang kahihiyan. Noong una, gusto niyang ipahiya si Harvey. Hindi niya inaasahan na itutulak siya ni Harvey palayo ng isang sampal. Para sa isang tulad ni Mikan, na nag-isip sa kanyang sarili bilang isang tao sa tuktok ng social hierarchy, ang nangyari sa kanya ay nakakahiya at nagpagalit sa kanya ng husto. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Harvey. Pagkaraan ng mahabang sandali sumigaw siya, "Walang hiya ka! Walang hiya kang tao! How dare you ambush me?" Sampal. Pinalipad muli ni Harvey si Mikan gamit ang isa pang sampal. Sa pagkakataong ito, bumangga siya sa isang higanteng halijing bato sa looban, at agad na nasugatan. Ambush. Kailangan ko pa bang tambangan ang basura na tulad mo? Puno ng paghamak ang ekspresyon ni Harvey. Sino ka sa tingin mo? What makes you think you're worth the ambush? Ilang sampal pa ang binigay ni Harvey kay Mikan. Walang paraan para makatakas siya, at puno na ng dumi ang buong mukha niya. Sa huli, siya ay itinapon sa labas ng pasukan. Gamulong-gulong siya sa lupa, at sinipa pa siya ni Harvey sa puwetan. Nang makita ng lahat ng manunood ang nangyari, nanlaki ang kanilang mga mata, at napuno ng di paniniwala ang kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na ang mga bagay ay maaaring magbago ng ganoon kabilis. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si Harvey. Si Mikan ay orihinal na puno ng kayabangan kapag sinisigawan niya si Harvey. Pero ngayon, nakahandusay na siya sa lupa. Obviously, hindi ito matatanggap ni Mikan. Si Kuro, na mas makapangyarihan, ay hindi rin matanggap ito. Naiintindihan niyang mabuti ang kanyang kapatid. Siya ay mula sa isang makapangyarihang pamilya, at siya ay makapangyarihan sa kanyang sarili. Paanong biglang naging mahina ang makapangyarihan niyang kapatid? Hindi niya maintindihan kung bakit. Maging si Alexei ay nabigla. Alam niyang maaaring maging brutal si Harvey, ngunit hindi niya napagtanto na ganito ka-brutal si Harvey, at sinuwi nito ang kanyang mga inaasahan. King of Arms, o isang hakbang na lang mula sa pagiging true warrior. Humakbang si Kuro na may madilim na ekspresyon sa mukha. Tiningnan niya si Harvey na may balak na patayin ang huli. Lahat ng katabi niya ay gulat na gulat nang marinig iyon. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga tainga. Si Harvey ay isang taong makapangyarihan. Ngunit kung ito ay mula kay Kuro, kung gayon walang maaaring magkamali. Magagawa lang ni Harvey na masampal si Mikan sa hangin ay maaaring magpaliwanag ng maraming bagay. Maging ang ekspresyon ni Mikan ay naging kawalan ng pag-asa pagkatapos marinig iyon. Naisip niya na siya ay medyo hindi mapang-akit, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay wala kung ikukumpara sa isang tulad ni Harvey. Pagkatapos ay sinabi ni Harvey, "Kakaiba ba ang pakiramdam? Nagawa kong i-clear ang kabuuan ng martial arts community sa Island Nation, di ba? Ha, no wonder masyado kang mayabang. Hindi nakakagulat na nalilinis mo ang lahat ng basurang kabataan mula sa isla." Pero, ngumisi si Kuro. Bagamat siya ay talagang nabigla, nabawi niya ang kanyang pagkakalmado ng medyo mabilis, at ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. "Wala akong pakialam kung sino ka, wala akong pakialam kung gaano kalaki ang kapangyarihan mo. Ngunit sa sandaling makita mo ako,
Isa lang ang katapusan na naghihintay para sa iyo, at iyon ay ang kamatayan. Iyan ay dahil ako ay isang tunay na mandirigma. Bago ako, wala ka. Mayabang na deklara niya. At pagkatapos, ikanawit ni Kuro ang daliri niya kay Harvey. Halika na. Lumuhod at sumuko. Kumunat ang noo ni Harvey at tumingin kay Alexei. Alexei, lahat ba ng tao mula sa Skyplane ay may mga emosyonal na issue? Bakit lahat sila ay nakasentro sa sarili? Well, hindi nakaimik si Alexei. Kuya, habang si Harvey ay may lakas na huwag pansinin ang mga tao mula sa Skyplane, si Alexei ay hindi. Hindi lamang niya gustong mabuhay, ngunit nais din niyang mamuhay ng magandang buhay. Nang marinig ni Kuro ang mga salita ni Harvey, malamig siyang ngumiti. Mayroon kang lubos na tiwala, Mr. Representative. Marahil ay hindi mo naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang True Warriors. Ngayon, hayaan mo akong tulungan kang maunawaan kung gaano kakilakilabot ang True Warriors mula sa Skyplane. Habang sinasabi iyon ni Kuro, inilahad niya ang kanyang kanang kamay. Isang itim na miasma ang lumitaw sa paligid ng kanyang mga daliri. Sa sobrang bilis, sinimulan nitong palibutan ang magkabilang palad niya, na sobrang nakakatakot. Likas na nagtanong si Mikan, gagamitin mo ang ultimate attack ng Origin Fist, ang Black Hands. Ang tinatawag na Black Hands ay ang ultimate technique ng Origin Fist. Bawat paggamit daw nito ay magiging madugo. Sa tuwing gagamitin ito, magdudulot ito ng pinsala sa gumagamit nito. Bagamat ito ay makapangyarihan, hindi ito gagamitin ng mga mula sa Origin Fist maliban kung ito ay desperado. Nang makita ni Micah na ginamit ni Kuro ang Black Hands, alam niyang napagdesisyonan na ang wakas ni Harvey. Wala siyang pakialam kung namamaga ang kanyang mukha, at tuwang-tuwang sinabi, mapapahamak. Lahat kayo ay tiyak na mapapahamak. Lahat kayo ay nakatakdang mamatay ng walang bangkay. Kay Micah, habang medyo talented si Harvey, iisa lang ang ending niya kapag kaharap niya si Kuro. Kahit na may 12 ang mga Harvey dito, ano ang magagawa nila? Napagpasyahan na ang lahat. Lahat ng iba pang elite ng Origin Fists ay nasa sabik, na parang nakita na nila ang sandali na mamamatay si Harvey mula sa pag-atake. Naningkit ang mata ni Alexei. Kuya, ang Black Hands na ito ay dapat na isang maalamat na pag-atake ng pagpatay ng Skyplane. Balita ko maihahalin tulad ito sa Basilisk Palm ng ating Kalto. Kailangan mong mag-ingat at huwag hayaang tamaan ka. Umalis ka na sa pagiging cool. Hindi mahalaga kung paano ka kumilos ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin na palaging may isang taong mas mahusay kaysa sa iyong mundo. Sabi ni Kuro. Lumakas ang aura sa paligid niya. Umabanti siya ng isang hakbang, at dahan-daw ang itinaas ang kanang kamay. Ang mga kamay na ito ay madaling pumatay ng 12 ng mga elite sa nakaraan. Sa tuwing gagamitin ko ang pamamaraang ito, wala nang babalikan. At ngayon, ang iyong dugo ay gagamitin bilang isang sakripisyo. Sisiguraduhin kung wala ng bangkay na ililibing. Ang mukha ni Kuro ay puno ng kumpiyansa at pagmamataas na para bang sa sandaling ginamit niya ang pag-atake na iyon, ang wakas ni Harvey ay magpapasya. Tumingin si Harvey kay Kuro at bumantong hininga. Ang cool mo pa ring kumilos kapag tapos na. Babayaran mo ito gamit ang iyong buhay. Nais mong ipagmalaki ang gayong mahinang pamamaraan. Napakawalang kahulugan. Si Harvey ay hindi mukhang impressed sa lahat, halatang hindi siya interesado kay Kuro. Ang tanga mo, galit na galit si Kuro. Agad siyang lumitaw sa gitna ng hangin sa harap ni Harvey, ang kanyang mga palad ay tumatama. Ang itim na miasma na nakapalibot sa kanyang mga kamay ay naging dambuhalang palad, na may dalang malakas na aura. Sila ay tila lumalawak ng walang limitasyon. Sa sandaling iyon, tila natatakpan nila ang buong kalangitan. Napabuntong hininga ang lahat. Ano ang nangyayari? Ito ba ang maalamat na Black Hands? Hindi sila makapaniwala. Pagkatapos ay nakita nila kung paano tila natulala si Harvey sa nakakatakot na Black Hands. Nakatayo lang siya doon, hindi gumagalaw, na para bang na-freeze. Nagbago ang ekspresyon ni Alexei. Gusto niyang tawagin si Harvey, ngunit napansin niyang wala siyang masabi dahil nanunuyo ang kanyang lalamunan.
Ni hindi siya makagalaw. Hindi lang siya, maging ang mga bodyguard mula sa pamilya Foster ay puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi nila inasahan na ang mga elite mula sa Skyplane ay magiging napakalakas, nanayanig sila hanggang sa kaibuturan. Kahit nasa 7 pamilya mula sa Grand City, iilan lamang sa mga pinakatalentadong tao ang may kapangyarihang labanan ang gayong pag-atake. Malamig na ngumiti si Mikan at sinabing, sa tingin mo talented ka dahil tinambangan at sinaktan mo ako. Wala ka. Dahan-daang bumaba ang kanang kamay ni Kuro, at ang kanyang aura ay sobrang nakakatakot na tila nadudurog ang lahat ng nakikita. Habang dahan-dahan siyang bumababa, sinabi niya, tandaan huwag na huwag mong tatawid sa Skyplane sa susunod mong buhay. Ang iyong buhay ay hindi katumbas ng halaga nito. May nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata. Gusto niyang patayin agad si Harvey. Isang mahinahong boses ang umalingaw sa looban sa oras na ito. Mahina ka, ngunit marami kang gustong sabihin. Si Kuro na natuwa sa sarili ay tuluyang natulala. Parang si Harvey ang boses na iyon. Ngunit hindi ba natigilan si Harvey sa pag-atake? Paano siya nakapagsalita? Seryoso, bago pa niya magawa o sabihin ang anuman, nakita niyang humakbang pasulong si Harvey at hindi pinansin ang pressure. Agad na bumungad sa kanya si Harvey, at napuno ng hindi makapaniwala si Kuro. Ano ang nangyayari? Ginamit niya ang Black Hands at naabot na niya ang peak power. Karaniwan, ito ay sapat na upang maalog ang diwa ng lahat. Kahit ang isang true warrior ay dapat maapektuhan ng kanyang Black Hands. Gayunpaman, si Harvey ay ganap na hindi naapektuhan at lumitaw mismo sa kanyang harapan at tumingin pa sa kanya ng may pang-aalipusta. Parang nasa panaginip si Kuro. Masyado ba siyang mahina? O sadyang napakalakas ni Harvey? Bago pa proseso ni Kuro ang kanyang iniisip, napansin niya ang matinding sakit sa kanyang mukha. Nang inig siya, at agad na tumilapon ng 12-dosenang talampakan palayo, at hamampas sa pader sa likuran niya. Bang! Bago pa man siya makatayo ay muling sumulpot si Harvey sa harapan niya na parang multo. Pagkatapos, muling naghatid ng sampal si Harvey. Sampal! Nang inag ang katawan ni Kuro sa sampal, na nakakabingi ang tunog. Gusto niyang tumayo, ngunit sa halip ay umubos siya ng isang subo ng dugo at bumagsak. Ang iyong antas ng kapangyarihan ay hindi sapat din. Ang iyong tinatawag na Black Hands ay medyo kawili-wili, ngunit hindi mo maaaring ilabas ang kalahati ng kapangyarihan nito. Ibig sabihin, hindi maganda ang martial arts ng Skyplane, at ikaw din, sabi ni Harvey habang patuloy na sinasampal si Kuro. Hindi man lang makalayo si Kuro pag sinasampal. Puno ng dugo ang mukha niya, at tuluyan nang nagbago ang tabas nito. Ang lahat ng mga elite ng Origin Fist ay napapanood lamang ito sa pagkabigla. Si Kuro ang cream of the crop ng Origin Fist. Hindi lamang siya ay isang tunay na mandirigma, ngunit pinagkadalubhasaan pa niya ang Black Hands. Bakit hindi niya matakasan ang mahihinang sampal ni Harvey? Paanong hindi matatalo ni Kuro si Harvey, lalo na sa isang lugar tulad ng Grand City? Ito ay pareho sa dignidad ng Origin Fist na ganap na nadungisan. Ngunit lumitaw ang isa pang tanong. Ganyan ba talaga kalakas ang mga sampal na mukhang mahina? Ang tanga mo, ang lakas ng loob mong sampalan ako. Ngumuso si Kuro, nagalit at pagdududa sa mukha. Nabigla siya sa kapangyarihan ni Harvey. Hindi niya akalain na madali siyang masampal ni Harvey. Isa siyang tunay na mandirigma. Paano siya naging mahina? Siya ay mula rin sa Skyplane's Origin Fist at kumakatawan sa Skyplane, ngunit hindi siya pinakitaan ni Harvey ng anumang awa at patuloy lang siyang sinasampal hanggang sa siya ay bumagsak. Ang ginawa ni Harvey ay nag-provoke sa kanya at sa buong Skyplane's Origin Fist. Nararamdaman na naman ni Kuro ang galit na kumukulo sa loob niya nang maisip niya ito. Sampal, sampal, sampal. Ngunit bago pa man niya hayaan ang kanyang galit na damaloy sa kanya, binigyan siya ni Harvey ng ilang mas tila casual na sampal. So, what if sampalan kita? Can't I slap you? Is there anything wrong with it? Panunuya ni Harvey. Puno ng galit ang mukha ni Kuro. Tanga ka, ano? Sa tingin mo ba tinambangan kita? Sa tingin mo ba nagpapabaya ka?
Halika, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, sabi ni Harvey habang sinasampal ang mukha ni Kuro sa huling pagkakataon bago gumawa ng hukong motion gamit ang daliri. Nagnganga ang ngipin ni Kuro habang umaakyat siya pabalik. Naglabas siya ng vial sa bulsa at binasag, saka kinain kung anuman ang nasa loob nito. Lalong lumakas ang aura niya. Binabalaan kita na ang tunay na kapangyarihan ng Origin Fist ay higit sa may isip mo. Pagkasabi pa lang ni Kuro ay nawala siya at muling nagpakita sa kinatatayuan ni Harvey. Parang kidlat ang bilis niya. Sabi ni Harvey, mag-ingat ka. Andito na ako. Nang matapos niyang sabihin iyon ay gumalaw siya at humarap sa harapan ni Kuro. Tapos, agad niyang sinampal ulit si Kuro. Nakaramdam lang ng lamig sa kanyang buto si Kuro sa kabila ng buong paghahanda. Ang kanyang buong kapangyarihan ay ganap na walang silbi. Isang galaw lang ni Harvey ay sapat na para masugatan ang kanyang mukha. Sampal, nagkaroon muli ng malakas na ingay, at si Kuro ay tumilapon at bumagsak sa lupa. Hindi na nagpakita ng awa si Harvey, at iniunat ang kanyang paa at itinanam ito sa dibdib ni Kuro. Bas again, nagkaroon ng tunog, at nabali ang isang tadyang. Naramdaman ni Kuro ang pressure sa kanya, at hindi na siya makalaban. Kabanata 6,960. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga elite mula sa Origin Fist ay napabuntong hininga na lamang. Hindi nila alam kung ano ang magiging reaksyon nang makita nila ang nangyari. Karaniwan, sa sandaling binigyan ni Harvey si Kuro ng pagkakataon na iikot ang mesa, dapat na magkaroon ng kalamangan si Kuro. Ngunit ang resulta, inaapakan si Kuro, at wala man lang siyang lakas na lumaban. Bago ang lakas ni Harvey, siya ay masyadong mahina. Hindi lang hindi mo kayang lumaban, but you're making me very disappointed, sabi ni Harvey habang nakasquat at tinatapik ang mukha ni Kuro. Ito ay isang simpleng aksyon, ngunit ito ay sapat na upang mapahiya ng lubusan si Kuro. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras dito, anak. Kinikilala ko na naging pabaya ako, at kinikilala ko na hindi ako kasing galing mo. Sumuko na ako, bakas sa mukha ni Kuro ang pagiging matigas ang ulo. Kung kaya mo, patayin mo ako. Sinasabi ko sa iyo, kahit mamatay ako, hindi ka pa kakawalan ng Origin Fist. Kahit sino ka pa, mamamatay ka sa kamay ng Origin Fist. Kung mamamatay ako, mamamatay ang buong pamilya mo kasama mo. How knave, nakangiting sabi ni Harvey. Sa sandaling iyon, itinapat niya ang kanyang paa sa energy nexus ni Kuro. Isang masakit na sigaw ang pinakawalan ni Kuro habang nakahandusay sa lupa at nagsimulang manginig. Kalmadong tumayo si Harvey at sinabing, I've severed your powers. Hindi ka na muling makakapag-cultivate at makapagsanay sa martial arts. Para sa akin, isa ka lang pili. Huwag mo na akong galitin o isipin na ito ay hindi patas. Ginawa mong pili ang aking mga tao, kaya patas lang kung ganoon din ang gagawin ko sa iyo. Napapadyak si Harvey sa lupa nang sabihin niya iyon. Ang mga pira-pirasong bato ay lumipad palabas, at ang lahat ng mga taga-isla at si Maikan ay bumagsak sa lupa. Lahat sila ay tumingin kay Harvey na may ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Sila ay napilayan. Ang kanilang mga kapangyarihan ay madaling naalis. How dare you? How dare you? Umungol si Maikan. Do you know who's supporting us? The one who supports us is Origin Fist's Dwayne. Naisip mo na ba ang kahihinatnan kapag ganito ang pakikitungo mo sa amin? Hinding-hindi ka patatawarin ng aming senior. Napangiti ng mahina si Harvey. Dwayne, I'm sorry. Hindi ko kailanman narinig ang tungkol sa kanya. Stop acting, Harvey. Isa si Dwayne sa 10 prodigies ng Sky Plane. Paanong hindi mo siya naririnig? Sabi ni Maikan habang nagngangalit ang mga ngipin. Siya rin ang sugo ng Sky Plane, at malapit na siya sa Grand City. Wait ka lang. Kapag nandito na siya, sisirain ka na niya ng buo. Tumango si Harvey at sinabing, kapag nandito na siya, tandaan mong sabihin sa kanya na pumunta siya. Ipapaalala ko sa kanya ito. At saka, gagawin ko rin siyang pili. Pinalayas silang lahat ni Harvey sa training hall.
Kasabay nito, personal niyang tinatakan ang mga sugat ng mga nasugatan na tagapagsanay, at sinabihan si Alexei na kumuha ng isang tao upang dalhin sila sa ospital. Bagamat nasira ang kanilang martial arts, salamat sa mabilis na pangunang lunas na paggamot ni Harvey, nagkaroon sila ng pagkakataon na gumaling sila. Ginawa na ni Harvey ang lahat ng kanyang makakaya. Ang natitira ay nasa mga Diyos.